magaling sa negosyong to, ako po ang nauna. Kaya gusto nyo matuto, sir, wala kayong choice. Ang tanong, gusto nyo bang maging successful sa negosyong to? Yes! Wala kang choice. Kung hindi magiging. Tama mo ba yun? Right now, from Fairview, nagpunta ako, ganito akong Fairview ngayon. Nagpunta ako dito para magturo. Ang iba sa inyo, nakikita mo, maganda yung kutis, maganda yung kulay, maganda yung damit, may mga bling-bling pa. Malamang iba sa inyo, maganda na buhay ngayon. Pero believe me, kung dito may mga professional, mga tao successful sa buhay nila, okay lang po yan. We respect your profession. May doktor dito, magpapagamot ako sa iyo kung may sakit ako. Kung mayroong arkitekto dito, magpapatayo ng bahay, pupuntahan kita kasi alam mo yan. Pero kaibigan, sa negosyong to, kami ang may alam, kami ang nauna, at gusto niyo matuto. Ngayon pa lang, have a good learning attitude. Kaya kayo nahirapan minsan, kapag may nagtuturo, may mga seminar, ayaw mo umattend. Kasi tatwiran mo, naku, ayaw ko umattend dyan. Bakit? Alam ko na yan. Ito yung mga tao, may mga acne. Alam ko na yan attitude. Iba ang alam sa narinig. Ito yung narinig mo, pero hindi nyo pa ito alam. Kasi kung ito yung alam mo na, dapat mayaman na kayo ngayon. Ang point ko lang, magmula sa oras na ito, every time may mga seminar, may mga training, galing sa head office o galing kung saan lugar, nagpunta dito, ang trabaho nilang ay makinig. Have a good learning attitude. Tama? Meron kaming alam, hindi mo alam. Meron kang alam, hindi ko alam. Totoo yun. Pero mga kaibigan, dapat kayo makinig sa mga tao may experience na. Merong isang boatman, tsaka isang profesor. Ano yung boatman? Yung bankero. Sabi ng profesor, "Hey, Mr. Boatman, dalit mo nga ako sa kabilang pampang." Kabilang side. Sabi ng boatman, "Yes, sir." At habang sumasagwan yung boatman, sagwan, sagwan, sagwan. Nagtanong ang profesor, "Hey, Mr. Boatman, magaling ka ba sa Ingles?" "Naku, sir, hindi po. Mahina po ako dyan kasi grade 3 lang ang natapos ko." "Ah, ganun ba? So you will lose 1/4 of your life?" Sabi ng bankero, "Grabe naman to. Mahina lang ako sa English, 1/4 ng buhay ko nawala na." Sagwan, sagwan, sagwan. Nagtanong ang profesor, "Mr. Boatman, magaling ka ba sa math?" "Mahina po ako dyan." "Ah, ganun ba? So you will lose another 1/4 of your life." Yan na yun. 1/2 na, kalahati na. Grabe naman. Kalahati ng buhay ko nawawala na. Nagtanong ang profesor, "Mr. Boatman, magaling ka ba sa science?" "Naku, mahina po ako dyan." "Ah, ganun ba? So you will lose another 1/4 of your life." Ilan na yun? 3/4. Ilan na? 1/2 plus 1/4, 3/4. Sabi niya, konti na lang, ubos na buhay ko. At habang sumasagwan siya, kalagitnaan ng biyahe niya, ang ginawa ng boatman, itinaob ang bangka. Pagtaob na pagtaob ng bangka, ang sabi ng profesor ay ganito, "Help! Help!" At ang sabi ng boatman ay ganito, pa-floating-floating lang. Sabay sagaw, "Hey! Mr. Professor! Do you know how to swim?" "Hindi! Hindi! So you will lose 100% of your life!" Ano ang point ko? Kung may mga galing kayo, okay lang yan. We respect that. But when it comes to our business at gusto mo itong matutunan, you have to empty your mind. Kasi ang utak na punong-puno, mahirap salinan. Ang baso kapag may laman at nagsalin ka, aapaw lang. Kailangan ang utak mo parang baso na walang alam. Para pag kami nagsalin ng knowledge, maa-absorb nyo. Kaya dito napakahirap turuan ng taong ang feeling niya, ang galing-galing niya. Hindi naman lahat. Minsan may mga salesman kami mga na-encounter. Nako! Yan ba yung seminar nyo? Yan ang pagkadali-dali pala niyan. Bigay brochure, akong bahala dyan. Hindi na, amalis ka na, akong bahala. Ang yapang pa. Number 1 ini, number 1. Sa Tupperware. Iba ang sales, iba to. Tama mo ba yun? So again, we respect kung ano alam nyo.
Ang sa akin lang, pag inumpisahan ang negosyong to, tanggalin ninyo lahat muna. Temporarily, ang alam nyo, sa sales. Kasi iba yun. Kasi number 1 dito, ang binabago ay pag-uugali natin. Si Joy at si Roger, yan sa mga kaibigan, maganda ng buhay nila. Wala itong kumpanya ito, buhay na sila. Pero bakit nagiging successful ba ang mga tao? Successful na. Kasi open sila sa lahat ng opportunity. Meron silang alam, maraming bagay. Pero nung nakita na negosyo ito, nag-humble down sila. Ayun ang higinig sa akin. Sila may-ari ng business center office, kahit na paano kumikita na, and yet, nahiginig pa rin. How much more yung taong wala pang kinikita? Kaya dito mga kaibigan, the more wala ka, the more kayo magpakumbaba. At pag dumating yung oras na kumikita na kayo, kailangan nakatapak pa rin sa lupa ang inyong mga paa. Okay ba yun? Yes. Attitude. Ano ang dapat ninyong aralin? This is business. Tama? Ang yumayaman dito, walang yumaman dito sa atin na hindi alam ang negosyo. Kailangan alam niyo yung OPP, Opportunity Plan Presentation. Noong una nga, akala ko ito, lang pera-pera eh. OPP yung kitaan. Kailangan umatay kayo ng product demonstration para malaman niyo ang uses and application ng product. Ito ginagawa ko, NDO, New Distributors Orientation. Sa office, ginagawa ito every Tuesday. Kagabi, ito rin po ang topic ko sa head office. Grabe, puno-puno ng tao. Ito kailangan nyong mamaster yan. Umattend kayo at least 5 times. At least 5 times each. Why? Guys, this is a copy business. Huwag kayong maiinip sa mga seminar. Walang yumaman dito na hindi kayang ipaliwanag ang negosyo o ang marketing plan. So kung talaga kayo seryoso ngayon pa lang, mga kaibigan, huwag nyo patagalin sa buwan o 2 buwan na hindi mo ito alam. Are you with me? Yes. Now, kapag itong ginagawa nyo ngayon, medyo alam mo na, kailangan itong seryosohin. Kayo ba talagang seryoso sa pagyaman? Yes. Alam nyo po, marami mga tao ma-attend sa akin. Ilang beses na, ilang buwan na, iba dyan, isang taon naman sa mga seminar ko, mga trainings ko, pero hindi pa rin umaangat. Kasi hindi seryoso. Akala nila, pag kami nagtuturo, tatawa lang, papalakpak, magpapaway, magagrabe, kailangan seryosohin. Kayo ba'y naniniwala na lahat ng bagay ay kailangan seryosohin? Yes. Yes or no? Yes. Example, bakit ako hanga-hanga sa mga negosyanteng Chinese? Ganun sila kaseryoso. Ang Pilipino, iba ang turo sa atin. Anak, mag-aral kang mabuti. Pagkatapos ng pag-aaral, maghanap ka ng magandang trabaho. Chinese, iba. Anak, ikaw aral buti. Pag ikaw tapos aral, ikaw hawak ating negosyo. At pag may negosyo, kailangan seryosohin. Yung sa global ho ba, ito ho ba ay seryoso? Yes. Ito ba yung negosyo? Yes. Negosyo na kailangan seryosohin. Merong isang Chinese lalaki malapit na mamatay, nakaratay sa banig ng karamdaman. Sabi niya ganito, ako lapit na matay, ako lungkot, iwak ko, mahal ko sa buhay. Nasaan aking mga magulang? Sumagot yung magulang, aming anak, dito lang kami iyo tabi. Nasaan aking mga kapatid? Aming kapatid, dito lang kami iyo tabi. Nasaan aking asawa? Sumagot yung asawa, aking asawa? Dito lang ako iyo tabi. Nasaan si Junior? Aking itay, dito lang ako iyo tabi. Malapit naman kayo, di ba? Nasaan si Nene? Aking itay, dito lang ako iyo tabi. Nung narinig yun, biglang bumangon yung tatay. Ano? Lahat kayo dito aking tabi? Sino bantay ating tindahan? Mamamatay na nga. Negosyo pa. Anong point, mga kaibigan? Ang point ko lang, mga kaibigan, dito, importante na siseryosohin ninyo. Negosyo to, kailangan siniseryoso.
Pag may mga seminar, may mga training, invest time. Seryoso. Kapag may mga downline kayo, alagaan nyo, downline ninyo. Alamin ninyo ang mga produkto. Ganun ka seryoso. Yung mag-asawang tiyensa, ganun ka seryoso, nagtayo nga ng business center. Gumastos para pagandahin to. At alam nyo ba, isa sa ang Las Piñas na business center, ang nakita kong napakaganda. Tama? Ano business? Ito ang pinakamaganda talaga. Kasi noong una, kinichismis ako ni Jun Espinosa, nila Francis Miguel. Pare, grabe yung center sa sa Las Piñas. Ang ganda talaga. Nakakaya yung sipo natin, nakakayang kabaw. Ako naging curious. Nung nakita ko, oo nga, ang ganda nga. Ibig sabihin, gano'n sila kaseryoso. Kung sila nga seryoso na pagandahin ito,